Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulapay, nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit po iniutos si Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-aasawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa kauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa sa mga nilalapit natin sa paanan ng mahal na Pong Isus Nazareno ay ang suliranin natin sa pamilya. Isa na sa malaking suliranin ng pamilya ay ang hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Pero ngayon, malinaw sa ating ebanghelyo, ang utos ni Moises ay hindi ibinabago ni Jesus. Kaya nga sa banal na kasulatan, meron tayong lumang tipan at bagong tipan. Ang ibig sabihin ba nito'y inalis na kung ano man ang nasa lumang tipan at gumawa ng bago sa bagong tipan? Hindi. Sapagkat kung ano man ang tipanan mula pa nung una ay pinapagtibay, pinalalakas, pinagaganap ng ating Panginoong Jesus. At malinaw nga dito sa lumang tipan, noon pa'y huwag dapat paghiwalayin anumang pinagsama ng Diyos. Walang sino man sa mundong itong makapaghihiwalay sa lalaki o babaeng pinag-isa ng Diyos. At ito'y pinagtibay ni Jesus sa mga tanong sa kanya ng mga alagad. At magpasanggang ngayon, ito ang iniwan sa ating katuruan na patuloy nating itinuturo at isinasabuhay bilang isang simbahan. Maaring maraming mga bagong mga pag-iisip o di kaya'y pangyayari sa ating buhay na tila hindi na sumasapat ang mga kautusan na narinig natin. Hindi bumabagay sa buhay na pinipili natin ngayon. Pero maliwanag sa ating ebanghelyo, kahit na nung una pa,
Nung unang-una pa, ito na ang utos ni Moises at pinapaging dapat natin ngayon, pinapaunlad natin ngayon, pinapaging ganap natin sa bagong tipan. Kung kahapon, minamahal ko mga kapatid, meron tayong isang magandang pagdiriwang kung paanong si Maria ay ipinagdiwang ang kanyang pag-akyat sa langit. Nakita natin ang kapalaran naghihintay sa atin sa pamagitan ni Maria, na sa tuwing tayo'y titingin sa ating mahal na ina, hindi binago ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa tao. Kitang-kita natin sa buhay ni Maria kung paano siya dinala ng Diyos sa kanyang kaharian at maging kaisa sa pangalan ng pag-ibig. Marahil sa lumang tipan, ang mga unang tao, sina Eva at Adan, ay hindi nagtagumpay sa mga kasunduan nila sa pagitan ng Diyos at ng tao, pero sa bagong tipan, tiniyak ni Jesus na ang kasunduang naganap kahit nung una pa'y matutupad. Si Jesus natupad ang pagiging tao sa ibabaw ng krus. Si Maria, bagamat ang unang babae sa lumang tipan ay nagpatukso sa ahas, si Maria, walang umubrang kahinaan sa mundo, ang sumira sa kanyang puso, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kaharian. Minamahal ko mga kapatid, tatlong bagay nais kong iwanan sa inyo upang tayo ay maging totoo, buhat sa simula hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Unang-una, ang katotohanan ng ang pagtitipan ng Diyos sa atin ay wagas. May tipanan na naganap mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Mula pa sa unang tao hanggang sa kapanahunan ni Jesus, hanggang sa kapanahunan ng simbahan. At ang tipanang ito'y pinagsusumikapan nating matupad at makatugon tayo ng nararapat. Sa pagtitipan, sa pagitan ng Diyos at tao, merong susunod na dapat tayong gawin. Ano po ito? Pagkatapos ng pakipagtipan ay ang pagsabuhay sa pananagutan. Meron tayong pananagutan kapag tayo'y nakipagkasundo kahit kanino. Hindi man sa inyong asawa, baga sa inyong kaibigan, sa inyong inuutangan, kahit na sino. Kahit na tayo bilang mga Pilipino, meron tayong pananagutan sa bayan. Meron tayong pananagutan sa pamilya. Meron tayong pananagutan sa bisa ng binyag. Meron tayong pananagutan sa Diyos. At makakamit lamang natin ang tunay at wagas sa pagtitipan kung tayo'y pumapasan ng ating pananagutan. Kung meron man halimbawa nakasira sa pagtitipan, baka sila'y sumira sa pananagutan. At kapag ikaw ay nakalimot sa iyong pananagutan, ito ang simula ng pagkasira ng pagtitipan mo. Marahil sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong bayan, sa iyong bansa, maging sa iyong simbahang kinabibilangan. Sa mga sandaling ito, minamahal ko mga kapatid, sa pagharap natin sa mahal na Panginoong Hesus Nazareno, nakipagtipan ng Diyos sa tao, nakipagtipan ng Diyos sa atin, ano ang ating pananagutan? Hindi ba't ang pananagutan ng Diyos magpasahanggang ngayon ay buhay? At siya'y nanagot hanggang sa ibabaw ng krus, kahit kapalit ang sariling buhay, kung tayo ba'y nakikipagtipan, tayo ba'y handang mamatay para sa ating katipan? Kung hindi, walang halaga sa iyo ang tipanang ginawa mo noon. At bakit nasisira ang tipanan? Sa kawalan ng pananagutan at pangatlo, kawalan ng pakikipag-ugnayan. At ang ugnayan na isang komunikasyon na dapat ay mayroong tagpuan na lagi natin ginagawa tuwing Biyernes o maging tuwing Linggo kapag tayo nagsisimba. Nakikipagtipan tayo sa Diyos, nananagot tayo sa Kanya, nakikipag-ugnayan tayo sa araw ng debosyon, sa araw ng pamamanata, sa araw ng Biyernes. Kaya tayo naririto sapagkat sinisikap nating managot
sa tipanang binuksan natin sa Diyos. Kayo ba'y narito upang makipagtagpo sa ating mahal na Pong Hesus Nazareno? Tayo ba'y handang managot hanggang sa dulo ng ating buhay? Ipaglaban lamang ang pagtitipan na yan. Pero hindi lamang basta uuwi sa tagpuan. Ang ugnayan, pagkatapos makipagtagpo, ay dapat makipagkasundo. Kaya laging bukas ang ating kumpisalan. Kaya bukas ang ating daan sa pananalangin upang ugnayan natin matapos nating humantong sa lugar ng tagpuan ay umuwi sa kasunduan. At ang kasunduang lagi nating ginaganap, tinatapos ay uuwi sa tunay na wagas na tipanan. Tingnan natin ang buhay natin sa pamilya. Tingnan natin ang buhay ko bilang isang Pilipino. Tingnan niyo po ang buhay niyo bilang isang Kristiyano Katoliko. Kayo ba'y nabubuhay na mayroong pakipagtipan sa Diyos? Kung gayon, marunong kang managot kahit kapalit ang sarili mong buhay. At ang ugnayan, hindi mo puputulin. Pupunta ka sa tagpuan upang makipagkasundo, upang makipagtipan. Amen.